Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan po natin ngayon itong convo leak ng pagbabayad daw ng PCO sa mga Ensaymada vloggers. Baka may mag-react dyan, sabihin na, oh, Ensaymada ka din. Hello, I am not one of them. Okay, hindi ako kabilang doon. At hindi naman po lahat ng napabilang doon sa mga kumain ng nagtanghalian ng ensaymada mga pasaway. Okay? Pero yun kasi binabanggit Maharlika labeled them as ensaymada vlogger. Alright, so sakyan natin para sa madaling identification ika nga. Okay? Ah, Kasi nga ho, maalala ko lamang, etong kaibigan natin si Go Philippines, nag-content ito at saka ang ibang mga vloggers ng tungkol po doon sa pagbabayad ng kampo ni VP Sara sa mga vloggers. Okay, para mag-promote. Aba, ha? Dahil nga rin naman na yung kanyang pulvoronic documents or evidences, hindi po naman nag-click sa taong bayan. Kaya po, itong content niya kagabi, content niya po ito, kung di ako nagkakamali, kung hindi nung December last year, January last year, content niya yan. At ngayon, binuhay niya na naman itong content na to, na kung saan tayo nga po ay magre-react. Alright, to, sabi niya rito ha, at po, tingnan nyo ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Oh, President Sara Movement. Okay? So kaalyado po, kakampi ni VP Sara. Kasi definitely hindi manggagaling sa kanya pera niyan directly. Baka magkasabitan. Okay, so ito ay isa sa mga leaked messages. No? Sabi diyan, guys, magpakalat lang kayo ng pagsuporta sa mahal nating Pangulo na si Sara. Ano to? Bakit mahal nating Pangulo? Ha? Ano to? Meron kayong mga troll for destabilization. Di ba? Magkano bayad? 50,000. Yun pong 50K per group po. Hatian. Hatian ng bawat members. Depende po yan kung ilan po kayo sa isang grupo. Tako, 50,000. Ito maliwanag po talaga ha. Mula sa kampo ni BP Sara ang sabi, magkalat lang kayo ng lagim ng pagsuporta sa ating Presidente Sara. Oh. Tapos yung 50,000 na ibinagsak ko dyan, okay, GCash o kung ano man, Western Union o kung ano man, hatian daw po yan. Siguro akala ng leader kanya lang no? Oh. Ngayon, eto pa ha, natin. Sabi nung Ramil, I don't know who this guy is. Sabi ni Ramil, salamat po ma'am. Dapat ganun no? Ah, Sabi ng DDS, President Sara Movement. Basta po, ipagkalat natin ang paninira sa Bobong Marcos. Takinang yan. Mga kababayan, ang linaw-linaw niyan ha. Oh, yung 50K, pang grupo, pero walang ya, tinipid pala sila. Kasi kung 10 sila, tigpa 5K lang sila. Diba? Pero nagpasalamat etong si Ramil. At ang sabi, basta po, may kondisyon naman pala yung pere. Ipagkalat natin ang paninira sa Bobong Marcos. Diba? Maghintay lang po kayo ng next na gagawin sa susunod na araw. So, ibig sabihin nito, regular ang trabaho nitong mga trolleys nila. Di ba? Oh. Oo nga may cut pa yan ha, may cut pa yan. Oh. Now, sabi ni si 'di ba si Takero umamin din na binayaran ang content niya about VP Sara nung eleksyon. Okay, eto ba yung tinutukoy nyo? Dito, Sara for Vice President pa lang yan. 'Di ba? Yung GC kanina, ito po ay Sara, President Sara Movement na.
Ang gagawin, paninira sa ating Pangulo para mapabagsak at maging presidente si VP Sara. Okay. So sabi rito ito yung tinutukoy ata ninyo from Takero. Thank you. Sabi, hi everyone, good morning for this project. Our token will be at 3K each. Thank you. Diba? Hi, kindly acknowledge the receipt of 3K. Diba? So ito, pecha February 2022. Yung kanina, ang petsa po nito ay walang petsa. Bad trip, tinanggal nila. Pero maliwanag po rito, presidente na po si PBBM. Ipagkakalat na lang ang paninira. Di ba? Yan, ma'am, sa Twitter po kayo mag-register. Aba, may registration. At dahil po dyan gumante ang hitad, ah, at ang kagabi ito yung kanyang nilabas na convo leak. Alam niyo kung sino po ang nag-leak nito? Hindi na po natin pag-uusapan dito kung valid or not. As long as ito po ay isang conversation na ni-record willfully, tapos yung kanyang mga kausap ay hindi po siya sinabihan that he's going to record. Ibig sabihin that he's going to take screenshots of the conversation. 'Di ba? Tapos inilabas. Nako, may kaso po yan. Okay, sabi rito, you just came to me with this issue, Rox. So, sino po si Rox, mga kababayan? Baka po kayo may kilala na Rox. Okay? Ayun sabi yun ni Patricia. You just came to me with this issue, Rox. Tell me what you need and I'll get it for you. Okay? You need to file a case? We have no proof who this person is. Okay. So kaso po, no? Atraso po yung pinag-uusapan dito. Okay. Kaya yung camera ginaganyan-ganyan kagabi ni Maharlika. Ina niyo. Sabay. Ba't mo itututok ng ganun sa camera? Di walang nakita yung tao roon. Tapos ganun-ganun mo pa. 'Di ba? Now, sabi rito, I have people. Kasi ito linawin ko lang, ito po ay ginawa kong chronological order na. Kagaya ito, 7:33. Yung post ni Maharlika, ang gulo. Mukhang sinadya na i-shuffle para may palitawin na isang anggulo na masama. Okay, sabi rito, kaya inayos ko to, sabi niya, you need to file a case, sabi ni Pat. We have no proof who this person is. I have people who know Carla Cruz, but she's not employed by the government. So I can't have her fired anymore. Okay. Alright? Ngayon, ito pa. Let's start with that, sabi ng kausap niya. This account has been maligning Lam and Speaker. Do we have monitoring? I need help either finding out who this is and fighting it legally. Magdidemanda nga. Or have this taken down. I mean, this is not really just about me and all the many SOCMED people this account is attacking. Yan sabi niya. Now, ito naman yung isa, reply, sabi, that's the thing about SOCMED. These people, sila SAS, Maharlika, etc., they're attacking FLM and Speaker who are public figures. Okay? Yan. We don't have laws protecting them from social media. So ang pinag-uusapan nila rito ay kung anong dapat gawin nung nagtatanong dito kay Patricia kung anong dapat gawin diyan sa mga accounts na yan nila SAS, nila Maharlika at ng iba pa, yung Ella Cruz, 'di ba? Ella, ano ba yun? Carla ba yun? Cruz, 'di ba? Now, dito, sabi nga this is a hangover from the tree lighting to the Christmas party. So now that is roiling. It's really up to PCO if there is any SOCMED welfare outside of what I am doing. So ang isinusulong rito na binabanggit is biyaya, pakinabang, anak ng baka, welfare, mga kababayan, welfare. Parang may nanghihingi. Yan dating sa akin may nang hihingi ng kaperahan
o ng suportang kapirahan sa PCO. Okay? Ang sagot ni Patring, the best we can do is file a report and hope magagawa natin i-report na lang to at umasa na lang tayo, 'di ba, sa Diyos na etong kanilang mga accounts ay masuspinde. Okay? Yan, oh. Ang tanong, may mali ba rito? Wala. Ba? So next naman, 7:36 naman hanggang 7:37. Okay? Meron siyang ka-chat. Halatang ito po ay screenshot at pinasa rin po ng kung sino man ito sa third party. Sabi, yan galing sa PCO, walang case na pwedeng i-file kasi public figures. Okay? Now, sabi rito, the best we can do is file a report. Ito, inulit lang. Let's do, sabi ni, ni, yung makulit, let's do that then, sabi. Kasi nga, i-report na lang daw at dasal tayo, umasa tayo, na umasa tayo sa Diyos na itong mga accounts nila ay masuspinde. Okay? Sabi niya, let's do that then. We are doing that, sabi niya, ni Patring. But again, it's still up to the platform's guidelines. Okay, so ibig sabihin, ginagawa ng PCO, nila Patring ng PCO, na i-report itong mga accounts ng mga naninira sa pamahalaan. Kaya lang, nako, hindi po pala umubra. But again, it's still up to the platform's guidelines. Okay, ito. Sumunod. Sabi niya ha, 741. I know you're upset. Bakit po sinasabi niyang I know you're upset? Kasi hindi matutulungan ng PCO, hindi mabigyan ni Patring ng garantiya na matutulungan ka namin na idemanda sila Maharlika. 'Di ba? Kundi sabi, umasa na lang po tayo sa report kasi wala tayong batas para diyan. Okay. Sabi niya, calm down. Baby, kalma. Yan, calm down. I'm not your enemy. Sabi niya. 'Di ba? Ito pa. So sabi ngayon po ng taong ito, shall I collapse? Ito ngayon yung nagpahamak dito. Shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tutulong PCO na wala na? Nako, pasok ako ron Dito sa kape, hindi rito. So ibig sabihin, ito pong kausap ni Patring, merong grupo na sinabihan niya sa grupo niya na, "Uy, tutulong ang PCO, ang Presidential Communication Office." Saan kaya? Sabi niya pa I will stop salaries na din and assistance to the sick na sinasabi ko PCO. Aba, salaries. So itong tao ito nagbabayad sa kanyang mga kagrupo. Sa grupo niya may group. Okay? Tapos nako, masasakitin pa pala. Pero may sakit daw. Okay. I will stop salaries na. Then, and assistance to the sick na sinasabi ko, PCO. Kasi ako pa lang wala na. Ay, ako pa lang wala na. Paano pa sila? Ayan paano pa sila? Ako pa lang wala na. So, ibig sabihin, itong taong ito, wala hong nahihita ni Cinco sa PCO. Tama? O, kaya sabi niya, saraw na lang ang grupo kung binabayaran ko. Namumuhunan na magkaroon ng isang baindehadong ensaymada na alaga niya. O, di ba? Tapos, akala niya siguro makakaharbat siya rito sa PCO. Putrakis, ang husay O, una, legal matter ang apila. Ay, ang tanong. Pwede ba natin demandahin yung mga yan, bla bla bla. Tapos ngayon 'di ba? Ang ang banat nila ay bayad na. Assistance. Okay. Ito pa, sabi niya, just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. Aba, may may panakot pa. Sabihin mo lang para magkaalaman na. Ah, stop na ako. Hmm.
Ito yung pinakamatinding bala actually ni ano eh, Maharlika kagabi, 'di ba? Okay, sorry. I just closed the door. Lalabas ang aircon. Ay, taas natin. Ito to pala. Anything you need, I try, sabi niya. Anything you need. Nako, sabi ni Patring. Kahit anong kailangan mo, sabi niya. Sinubukan ko naman sa abot ng aking makakaya na maibigay. Hindi ko alam kung sa at this moment nagigets na ba nito ni Patring kung ano ang tinutukoy ng kausap niya. Kasi rito yung kausap niya, usapang pera na po ito. Na sinimulan kanina dito na anong dapat gawin dito sa mga grupo na to kila ano, sa mga umaatake kay Lam at kay Speaker. So, ibig sabihin yung grupo niya po, tawag diyan, nakasupport kay Speaker at kay FL. Okay. Balikan natin 'to. Ayan, 'di ba? I-report na lang, gano'n-gano'n. Wala naman kasi dineretso siya, wala naman tayong may pandidimanda kasi no kaso. Ah, walang batas. Okay. Now, sabi niya, unlike PCO, our team, hindi katulad ng PCO, sabi niya, ang aming grupo, naku, binida niya na ha, ang aming grupo ay nagtatrabaho kahit weekends at kahit na holidays with no breaks. Alam niyo, palagay ko ho, ano eh, palagay ko, ano to, troll ba to? Troll firm ba to? 'Di ba? Bakit gano'n, no breaks? Hindi yata vlogger ang mga hawak ng taong ito. Anyway, sabi niya rito ha, ah, lalo na pagtulong sa may sakit. Riggs, I don't know whose Riggs is, who has been waiting for months with a degenerative disease is now very, very sick. Yan. So, umaasa sila ng tulong pinansyal at medikal para sa mga may sakit katulad nito daw si Riggs. Pero, ah, nako, sabi niya rito, and then, don't even ask where the money goes. Sabi niya, because I trust you. Hmm? Okay, siguro. Dito. May kita natin. Alright, sige mamaya. Putol Sabi niya rito, we don't even ask where the money goes because I trust you. Sabi nung kausap niya. We did many months ago. Many times. Ano kaya yun? Wala pa din. Ano to? Follow up? Follow up yata ang sinasabi niya. Okay. To. Sabi nito, nag-reply. 7:52 na. Madi, I don't know kung sinong Madi yan ng PCO. O kung PCO nga o taga saan. Sabi niya, Madi is the one doing these things. I will ask her what happened so I know sino may pagkukulang dito. So, it could be about dun sa medical assistance or financial assistance dun sa mga may sakit at saka dun sa kanyang binabanggit about the legal matter. 'Di ba? Na hindi maipakulong, i-report na lang natin. That's the best that we can do. 'Di ba? Mag-report na lang talaga kasi nga naman kung walang batas, di wala, 'di ba? Walang basihan para magkaso. Now, okay, hinighlight niya 'to. Gusto makita yung ano nito, convo. Uy, si Rocky yun Eto, sabi niya rito, you don't ask, sabi niya, you don't ask where money goes. Sabi niya, you ask a report. Okay? I cannot believe what such a small amount with such a big output was put under
scrutiny because of Mommy Peng's rant. Uy, nabanggit si Mommy Peng. Ah, sabi niya, abonado pa ako sa months dahil may mga bagong members and may mga sakit. Grabe yung grupo nito. Hindi ko pinagtatawanan po yung may mga sakit ha. Nagulat lang ako yung grupo nito may mga sakit. Bakit? Eh grabe naman pala kayo magtrabaho eh. Wala man lang break, buti pa ako may pakapi-kapi. Ba't ganun? 'Di ba? Ano ba trabaho nitong mga 'to? Oh, sabi niya ha, abonado pa ako. Prior to that, sabi niya, I cannot believe what such a small amount with such a big output was put under scrutiny. Bakit? Siyempre, hingi kayo ng pera, hihingi kayo ng tulong. Katulad nito eh. Naalala ko po ito si Neil Calmada. Okay? Si Neil Calmada. Isa ho sa mga goldfish vlogger po yan. Nasa Albay siya ngayon sa kanyang bayan dahil meron siyang karamdaman. Yung bato sa apdo. Okay? Kailangan ng pera pang operasyon. Wala pong pera. Kaya umuwi doon at nagtitiyaga na kasi malaki na yung bato eh, hindi na kayang tunaw-tunawin, kailangan na po talagang dukutin. Okay? So kung magkano yung gastos doon, di ko alam. So, naalala ko noon, kabilang siya sa grupo na nagko-cover noon kay Daryl Yap at saka kay Amy Marcos. Okay? Yan. Now, noong nung time na nagkasakit siya, siya no'n, hindi na rin po siya natutuwa sa pinaggagagawa ni na Daryl kasi kumbaga sinisiraan na si PBBM. Biruin mo isa siya sa kasama ng Goldfish na kung saan-saan nagkaka-caravan, nandun kami, kino-cover namin, 'yan sina PBBM. Kumbaga naghirap talaga sa laban nung kampanya. Sabi ko rin sa isang vlogger na kasamahan nila, ah, "Pre baka naman po puwede na matulungan niyo naman siya makakuha ng guarantee letter kasi nandiyan siya sa Pasay City, ano ba yung General Hospital yata yun, dun siya naka-confine." Sabi ko, "Alam niyo naman yung sakit niya, 'di ba?" "Opo, pero hindi po siya pupuwede," sabi niyang tulungan ni Ma'am Amy. Bakit? Kasi hindi na po siya member, may grupong binanggit sila, eh. Hindi na UBIP, hindi na po siya member ng UBIP. Kumalas kasi siya dun. Sabi ko, "Kapwa natin vlogger 'yan." Sabi ko, "Bakit hindi puwedeng tulungan?" Yung iba daw hindi papayag, kumbaga haharang. Sabi ko, "Gago pala kayo, eh." Sabi ko, "Subukan niyong harangin, ah, hindi ko palalampasin 'yan. Ibu-booking ko kayo. Bakit niyo haharangin yung tao?" Hmm, okey. Tapos sabi sa'kin, "Kasi sir ano, hindi," sabi ko, "ganito gawin niyo, ah, ilagay niyo sarili niyo, kayo ang may sakit." Sabi ko, "Kayo may sakit, kailangan niyo ng tulong. Meron kayong mga kaibigan na malapit sa senadora puwedeng makatulong o kahit kay Senator Bongo kung saan niyo gusto siyang dalhin." Oo, "Sige po sir," gano'n. Kaibigan natin 'yan, kasama natin sa vlogging industry. Pare-pareho tayong Marcos supporters, sabi ko. "Ano ba ang kailangan?" Sinabi sa'kin, "Sir kailangan po ng ano ba 'yun, yung sa mga, ah, yung yung diagnosis, yung sa check-up niya, yung ano yun, parang medical abstract, yung gano'n." "Okey, ano pa?" Sabi ko, "Puwede bang makuha niyo ang, checklist?" 'Yun. Tapos ni-refer ko, sinabi ko kay Neil Calmada. Sabi ni Neil, "Ayun ngang problema sir, wala nga akong pera para sa mga ibang gagastusin para makuha 'yan." So ginawa niya, nag-resign kasi ano 'yun, nagtatrabaho 'yun bilang security, hindi siya nagda-dialysis, sa bato ang sakit niya. Um, Nagtatrabaho siya sa security bilang isa sa mga security ng Malacanang. Yung kinapup yung, action center doon po siya dati nagtatrabaho. Hindi ba't ang action center ginawa nga yung, Malacanang Museum? Oh, doon siya dati, okey.
Kaya nga akala nga namin ang action center magpapatuloy na malalapitan ng mga nangangailangan. So yun ang plano niya, iko-content niya yung mga lumalapit doon. Kaya lang nga ginawang Malacanang Museum ang pwesto na yun ng action center at nagkasakit siya. So mismo ang PCO rin, di rin naman siya natulungan umuwi na lang siya ng probinsya. Kasi nga, masyado ho ang scrutiny na kailangan. Hindi po doon pinag-uusapan kung small amount yan. Bakit? Kasi kailangan po naman talagang mag-comply tayo sa mga dokumento. Di ba? Kasi sasubmit sa COA report yan eh. Oo. Hindi po pwedeng hindi sila mag-comply. O, nako, flag sila. Hmm. Eh, so kaya sabi niya, ngayon siguro eto si Mami Peng, nginangaw-ngawan sila, alam mo naman 'yan matapang 'yan, eh. Oo, Mami Peng, 'pag may nakitang mali bungangaan ka niyan. Buti nga ngayon mabait na, 'di ba? Kaya sabi niya rito, "Abonado pa ako, some months, dahil may mga bagong members and may mga sakit. Do you read the reports at all?" Sabi nga ni Sir Carlos Maglasang kanina, dapat nga sa PCSO ang mga 'yan, hindi sa PCO. Tama, dapat sa PCSO ito nakikipag-usap, 'di ba, for medical assistance. Oh, dapat nga gano'n ano, hindi porket vlogger, sa PCO ang lapit. Next natin, eto. Sabi ni Patring, "We need to calm down." Of course, I don't want you to stop what you're doing. Sabi niya, "Let's talk about the details tomorrow." Ano yung pag-uusapan nila? Yung pa ring hinihingi niya na para sa mga may sakit, assistance kailangan nila. Again, maliwanag sa pagkakaintindi ko rito, medical assistance and financial assistance. Okay, sabi niya, let's talk about the details tomorrow. I'm going to consult people on what to do with your situation. Sabi niya. Kasi nga, di ba sabi niya, ano, yung dito sa unang-una, nasa na yun? Okay, just come with me. Okay. Meron kasi akong isang nabasa pa rito kagabi na ang sabi niya, i-compile ninyo yung mga may sakit, yung information na yan, and then we will refer them to um, to the office of the president. Let me check. Nasaan na yun? Nandun pa kay Maharlika pala, hindi ko nakuha. Pero yun ang kanyang sinabi doon. Okay? So, nabalik na natin. Ngayon, sabi niya rito, di pag-usapan daw nila ang yung detalye kung ano pa yung detalye ng problema nitong kausap niya. At bukas daw, meron siya mga taong kukonsultahin tungkol doon. Baka sila Madi, 'di ba? Sila Madi na siya yung nagre-refer sa from a PCO to OP, Office of the President. Tingin ko dapat sa ano nga ho sir no, sa ang referral sa PCO. Sa ano PCSO. Okay, para ano, doon ang may medical assistance eh. Now, sabi niya, I'm paying salaries to people to correct fake news. I am paying naman pala Maharlika. Ito naman palang taong ito, ang nagbabayad sa mga sahod ng kanyang kasama. Tanong ngayon, kanino nanggagaling yung pambayad? Sabi niya, I am. Di sa kanyang sarili. Mayaman ba yan? Abay, malay ko. Di ba? Alam niyo kung bakit? Naalala ko lang yung isang grupo hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero merong isa doon na nag-reveal na naging problema nila sa grupo nila, sa BBM vlogger din, pera-pera. Diba? Pera-pera. Isa sa kasama nag-reveal. Oh. Ngayon, hindi pinaniniwalaan. So itong isang vlogger na babae na nakakaalam,
dinirekta ngayon kung sino-sino yung pangalan ng mga tao na yon. Ang ginawa nitong vlogger na nauna na nag-reveal, natakot, ginawa, dinilit. Bakit problema ang pera? Alam nyo, madalas ho talaga mga leader-leader diyan ho nasisira yung mga grupo-grupo, yung samahan sa usaping pera. Okay, so rito sabi niya, nagbabayad raw siya sa sahod ng mga tao para itama ang fake news. Alam nyo, kaya yata ano kaya yata malagay ko kaya yata ano sinasabihan akong bayaran, 'di ba? Kasi meron palang ganyang nagbabayad. Oo. Ito nga sabi ko sa inyo, sana naman ano naman, linaw kung paano ako binayaran. Diyos ko po. Ilagay niyo yung bank account, kung GCash, lagay niyo yung GCash. 'Di ba kanino galing, mahalaga para makahingi ako. Hmm. Para makasingil naman tayo. Pero swerte ng grupo nito binabayaran niya, namumuhunan. Siguro kung magbibigay siguro 'no, kunwari PCO magbigay ng pera, o 'di bawi na. Ang tanong, kamusta yung may sakit? Anyway, sabi pa niya I am paying the salaries to people to correct fake news. The PCO is sending to me via briefer every day. Okay. Alam niyo kami man nakaka-receive kami ng briefer. Ito yung ano pero kung tutuusin, it is like a reminder na tawag diyan, katulad kanina, paano ko nalaman na mayroong event doon sa Panay, yung electrification, yung kay BBM na event kanina doon. Oh, paano kong nalaman 'yun? I receive a notification. Papaano? Through Messenger. Hmm. Na galing sa PCO na ito yung ginawa ng presidente natin. So nakaka-receive siya. Oh. Hindi ang pinalilitaw niya rito, ang PCO nagsisend ng fake news. Ito. Sila naman daw namumuhunan, nagpapasahod para bayaran yung mga tao na nagtatama ng fake news. Okay? Ba't kailangan bayaran kung ano 'yan, kung ito yung mga kumikita sa pagba-vlog, 'di ba? So malamang ito pong mga 'to ay keyboard warrior. Okay, sabi niya, "What do you want me to do with that?" Okay, what do you want me to do with that? Sabi niya, "Relax." Ngayon, ito po ang, alam ko na rocks na binabanggit doon, si Kaki Rocky, na kilala naman ito na tropa ni Sasot. Hmm. Kaya nagulat ako, bigla-bigla napunta na dito sa UVIP dati. Tapos nagkaroon ng, away-awayan sila, yung mga grupo na 'yan, pinagtulungan siya ng mga vloggers, 'di ba? Kasi una ganito I am not condemning this guy, okay? Wala pa siyang paliwanag diyan. Pero dapat magsalita siya sa isang kasalanan. Bakit pinasa niya kay Maharlika ang kanilang conversation? Or posible po na mayroong tao nakausap siya na nag-leak, 'di ba? At kung meron siyang taong kausap, abay bakit kailangang makarating sa taong ito etong kanyang mga pinagsasabi? Hindi kaya po etong Rix ang yung may sakit dahil hindi natulungan ng PCO, nag-leak nito, 'di ba? Hmm. Baka etong mga 'to, ipinadala doon yung mga screenshots ng convo nila nito ni Patring ng PCO na nagbibigay payo lang naman sa kanya. Kasi sabi nito, "You just came to me." Hmm. "You just came to me with this." Hindi po this, isa lang, 'di ba? "You just came to me with this issue, rocks. Tell me what you need and I'll get it for you." Grabeng assurance mo yan, I will, 'di ba? Magsabi ka. Hmm. At gagawin ko para sa'yo. Grabe. Hmm. So, nag-i-invest.
correct. Maliwanag na maliwanag po etong mga screenshots na 'to, ito po'y malinaw hong pruweba, pangbato na rin sa akusasyon ni Maharlika sa kanila na mas malinaw ito. Kasi yun pong kanina, hindi walang conclusion doon na nagbibigay ng pera ang PCO pambayad sa mga, vloggers o kaya kumbaga di reimburse, pang bayad sa kanya kumbaga para makabawi naman siya kasi nga nagbabayad raw siya do'n sa kanyang team, hmm, 'di ba? So malamang yung team nito, hindi pa ho mga sikat na mga political vloggers, oo. Kaya naman din yung mga member, nag-e-exist dahil nga po merong tiyak na revenue. And isa pa, gustong-gusto nila yung kanilang ginagawa about politics, 'di ba? Oh my God, kawawa naman 'to sina BBM na napupuluputan ng mga ahas na puti, okey? So 'yan, Maharlika, maliwanag ay ba't si Kibuloy 'yan? Maliwanag, hindi nagbabayad ang PCO para sa mga vloggers. Ang maliwanag po ay gumanti si Maharlika dito dahil nga po sa content na ginawa ni Tony Go Philippines. Puntahan natin si ang aking, BFF si Go Philippines, ang kanyang content. Mhm. Eto, puwede niyo hong panoorin din doon. Kasi ako hindi ko kinontent ito, may nagbanggit nito tungkol dito sa isa sa mga live stream natin, pero hindi ko naman pinansin. Akala ko naman 'di magiging big deal. Yun pala naging super big deal sa kanila, pagkatapos ng pagkapahiya ni Maharlika doon sa kanyang, pulveronic evidences na-debunk lang ng gano'n kadali. So ito ho si Go Philippines, okey? Ang, kanyang, account. 'Yan, nakakahiya si VP, 'yan. Kandidato, mga kababayan. Ayan, nakakahiya si VP Sara sa sobrang lakas ni PBBM. Kailangan ni Sara magbayad ng mga vloggers para manira at manalo. Naktay. Tapos siguro nakita nila na, "Shit, na malagkit." O 'di gumante. Ibinalik yung dati niyang content pagkatapos po ng, alam ko pagkatapos 'to ng Christmas, na baka January or maybe December, na content na po 'yan nito ni Maharlika, 'di ba? Binalik. Tapos kagabi, naku, click na click naman po talaga kagabi at umabot ng, halos 10,000 yung nanonood sa kanya. Kaya lang kalaunan, biglang nawala yung mga nanonood tapos sumunod na naging, 2,000 gano'n, pababa na. Hmm, okey. So yun lang masasabi ko rito sa convo leak ng, pagbabayad daw ng PCO sa mga Ensaymada vloggers. Oh, Ensaymada vloggers sabi yan ni Maharlika, ha. Okey? So iwan muna natin 'to.